하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 계시록 2장 1절로 7절 말씀을 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa atin ngayon sa Aklat ng Pahayag, chapter 2, verse 1 to 7. 우리 한 절씩 교독하겠습니다. Atin pong salitang basahin. 에베소 교회 사자에게 편지하기를 오른손에 7 비어를 붙잡고 7 금촛대 사이에 다니시는 이가 가라사대 Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. 또 네가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. 그러므로 어디서 떨어진 것을 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그러하지 아니하고 회개치 아니하면 내가 네게 임하여 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapopotan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nikolaita. 함께 읽으십시다. Sabay-sabay po tayo. 귀 있는 자는 Lahat ng may 성령이 pandinig, 교회들에게 makinig sa 하시는 sinasabing 말씀을 Espiritu 들을지어다. sa mga iglesia. 이기는 Sa 그에게는 magtatagumpay ay 내가 ibibigay ko ang 하나님의 karapatang kumain 낙원에 ng 있는 bunga ng 생명나무의 punong kahoy ng 실과일을 buhay na nasa paraiso 주어 ng 먹게 Diyos. 하리라. 아멘. Amen. 사랑이 없는 진리는 진리가 아닙니다라는 제목으로 이 시간 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ang katotohanan walang pag-ibig ay hindi katotohanan. 아무리 바른 말씀을 선포하더라도 사랑이 없는 그 말씀 선포는 일단 헛소리라 그 말입니다. Gaano mang tama na pakinggan ang iyong sinasabi kung walang kalakip na pag-ibig, ito'y walang saysay, walang nilalaman. 당시 사도 요한이 반모섬에 유배되어 있을 당시에는 로마는 황제 숭배가 만연돼 있었고 그 시기 에베소는 무엇보다도 아데미 신전으로 아주 우상 숭배가 극심한 지역이었습니다. Nang panahon na si Apostol Juan ay pinatapon doon sa isla ng Patmos, ay talagang laganap sa buong Roma ang pagsamba sa hari bilang siyang kinikilalang Diyos, lalo na sa lungsod ng Efesus kung saan ito ay kilala na nagtataglag ng malaking templo ni Artemis. 지금도 아데미 신전이 이제 발굴됐는데 그것의 고대 7대 불가사의 중에 하나가 아데미 신전입니다. At isa nga sa mga napakalaki doon na talagang kinikilala nilang kamanghamang nilalagman ng lungsod na ito ay ang templo ni Artemis. 거기는 이제 통 대리석을 써서 기둥을 한 지역이에요. Makita natin na isa to sa mga pinakamatatag na itinayo doon na may matitibay ito ng mga haligi. 그래서 아르테미스, 아데미 또는 이제 우리에게 잘 읽혀지는 다이아나가 바로 이 신전의 이제 신이었습니다. Si Artemis o sa ibang pangalan ay Diana, ito yung kinikilala nilang Diyos noon. 당시 사람들은 이 신전에 모여서 축제를 벌이고 운동 경기에 이제 참여하고 연극을 즐기고 음악을 즐기고 그랬습니다. At doon nga sa templo mismo na yon, doon nagsasagawa ng mga pagdiriwang o festival yung mga tao, o may mga sports, mga laro, may mga pampalakas sa mga gawain at ganoon din sa larangan ng musika. 그리고 이 신전의 여사제들, 다이아나의 여사제들과 관계를 즐기는 것을 최고의 삶으로 여겼어요. Kung kinilala nila yung mga gawain na ito yung the best na bahagi ng buhay nila. Ngunit makikita natin na andun yung kanilang ugnayan dun sa mga prostitutes na dun sa templo. 이처럼 흑암, 혼돈, 타락이 극심한 에베소, 그 지역에서 가장 발달된 그 도시에 이 복음 들고 바울 팀들이 들어가게 된 거예요. At dito nga sa Efeso kung saan ay laganap dito ang kawalan, kaguluhan at kadiliman na puno ito ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, ay sa kabila na ito'y maunlad na lungsod, dito pumasok yung team ni Pablo. 그게 사도행전 18장, 19장에 기록되어 있지요. At makikita natin ito sa mga gawa 18, 19. 지금 7 교회를 향한 주님의 메시지가 가장 먼저 에베소 교회를 향한 메시지로 지금 시작이 됩니다. At ang mensahe nga ay magpapasimula din patungkol dito sa mabuting balita na ito. 7 교회라 그 말은 7은 특별히 계시록에서 많이 나오는 숫자인데 완전수를 의미합니다. At pinagit nga rito yung 7 mga iglesia kung saan sa Aklat ng Pahayag yung bilang na 7 o 7 ay ganap na bilang. 이 땅의 모든 교회, 그때 당시 에베소 교회를 비롯해서 모든 교회들 그리고 오고 오는 모든 세대 모든 교회들을 향한 메시지입니다.
At ito nga ay mensahe hindi lang sa panahon noon sa mga iglesia, ngunit panahon din natin ngayon. 그 중에 이제 첫 번째로 에베소 교회를 향한 주님의 칭찬이 나와요. Unay makikita natin dito yung pagpuri ng Panginoon na nabanggit patungkol sa iglesia sa Efeso. 에베소 지역은 흑암의 아주 핵심 센터였습니다. Bagamat makikilala nating sentro ito ng kadiliman noon. 거기에 이 복음 진리를 심고 가꾸며 지켜내는 게요. 대단히 힘들고 어렵겠죠. 거기에 관해서 주님이 칭찬을 하십니다. At sa gitna nga ng mga pagtitiis, mga kahirapan, ay pumasok ang katotohanan ng mabuting balita dito. At ito yung naging pagpuri ng Diyos sa kanila. 이 소아시아 지역과 저 유럽 쪽과 로마로 전부 연결된 무역로의 중심지에 있었어요. 에베소가. Makilala ang Efeso nga, ito yung nasa sentro ng West Asia, ganun din ng Europa. 헬라 사상 이 로마의 이 모든 것들 전부 다 모여 있는 곳이기 때문에 에베소 지역에 복음 전파하기도 어렵고 이 진리가 훼손되기 쉬운 지역이라고 볼 수 있어요. At dahil ito nga ay makikita natin na maunlad na bansa, na lungsod, at andun yung mga kapaniwalan sa mga filosofiya kung kahit hindi madali na pasukin ang rehiyon na ito. 지금도 이제 소크라테스랄지 이제 이 헬라 철학이 아주 가장 앞서간 이런 철학들이 거기에 이미 다 임해 있었습니다. At laganap nga sa lugar na ito yung mga filosofiya katulad ng Griego si Socrates at marami pang iba. 전 세계의 똑똑한 사람들이 전부 다 그쪽으로 모여들었어요. Na nung panahon yun, ang mga matatalinong tao, mga prominente sa buong mundo ay doon nagkakatipon. 거기에 최고의 신전, 아데미 신전이 이제 에베소가 본거지였어요. At ang pinaka-sentro nga ng templo ni Artemis ay nasa lungsod ng Efeso. 수많은 헬라 신을 믿는 사람들의 성지 순례지와 같은 곳이었죠. At matatawag din na ito yung pinaka-sentro ng pagpapalitan o trade route ng mga Griego. 거기다 로마 황제 숭배가 극심한 때였어요. 이제 그런 상황에서 지금 에베소 교회가 개척되고 세워졌던 것입니다. At sa kalagitnaan nga na ang halos lahat ng tao ay naniniwala sa pagsamba sa hari at nandun din yung templo ni Artemis, makita natin sa mahirap na kalagayan na yun ay nai-pioneer, na itayo itong church sa 거기 Efeso. 교회 내적인 이단들이 또 생겨났어요. At sa kabila ng marami ring mga bulaang tagapagturo ang lumitaw. 특별히 주님도 지적하신 그 니골라당들이 이 에베소에도 많이 생겼습니다. Magiging sa lugar ng Efeso, marami ring mga tagasunod Nicolaitans na tinatawag. 아마 사도행전 6장 5절에 7 집사 중에 니골라 집사가 있었어요. Sa aklat ng mga gawa sa East, kinikilala na isa sa 7 mga diakono doon ay si Nicolaus. 이 니골라가 이제 변절했는지 하여튼 니골라를 따르는 이 무리들이 교회를 내부적으로 흔들면서 진리를 훼손했습니다. At ilang mga tagasunod itong si Nicolaus, sila ay natinag sa pananampalataya at sila humiwalay sila sa iglesia. 우리 혼이 이제 그리스도로 인하여 구원받았으니까 우리 육신은 뭐 별 문제가 없다. 그래서 육신으로 짓는 이런 여러 가지 이제 제 문제를 이 괜찮다고들 가르치며 이 아데미 신전에서 그 여사제들과 즐기는 것도 괜찮다는 식으로 이렇게 거짓 가르침을 가르쳤습니다. At may mga maling katuruan sila, lalo na sa konsepto ng kasalanan dahil sa kanilang kaluluwa naman o spiritual, tinanggap na nila ang Panginoon, pero yung physical na katawan nila, okay lang kahit na anong gawin nito na kanila pang kinikilala na magandang bagay na maniwala rin kay Artemis. 이처럼 내부적으로도 이 복음 진리와 상관이 없는 이상한 이 비진리들, 이 암덩어리들이 지금 발생해서 커가고 있었어요. At katulad ito ng mga cancer cells na kumakalat kung saan sila ay humiwalay sa totoong katotohanan. 오늘날 교회들에는 너무나도 많은 잡탕들이 들어와서 이때보다 에베소 이 초대교회 때보다 더 극심한 혼란을 우리가 겪고 있습니다. Ganun din naman sa mga churches ngayon, maraming mga bulang katuroan na sumisira sa katotohanan ng iglesia na maaring sabihin nating malala pa sa unang iglesia ang kalagayan natin ngayon. 이런 상황 속에서 에베소 교회는요. 초대교회 마가다락방에 성령 충만 받았던 사람들이 주축이 돼서 교회를 섬기며 이제 바울을 통해서 두란노 소원의 말씀 운동이 일어났습니다. Ngunit mula rin doon sa Efeso,
ay marami nagkatibo doon sa unang iglesia na kakabilang din yung mga sumailalim sa pagsasanay doon sa Tirano sa pagtuturo ni Pablo. 바울이 드란노서원에 2년여 말씀운동을 쭉 계속하며 제자들을 많이 세웠어요. At sa loob ng mga 2 taon na nagturo si Pablo sa Tirano ay maraming mga disipulo ang naitatag doon. 이 제자들로 인해서 아시아에 있는 사람이 복음 듣지 못한 사람이 하나도 없을 정도로 복음이 편만하게 전해졌습니다. Tuloy na lumaganap yung mabuting balita sa panahon na yon na sinabi na wala halos ni isa na hindi nakarinig ng mabuting balita sa Asia. 아마 바울이 떠난 뒤로도 이 드란노서원은 계속 지속이 됐었고 여기에서 이제 이 복음 붙들고 잘 가르치는 성경 교사들이 많이 배출됐을 거예요. At sa panahon din noon, marami na naitatag ng mga tagapagturo din na bulaan na hindi nila kinikilala yung katotohanan at sila ay naglipa na nga doon. 그러다 보니 이제 에베소 이 지역 에베소 교회가 축이 돼서 자칭 사도라 하는 자들 사도라 칭하면서 그 거짓 가르침을 가르치는 자들도 있었고 여러 이 거짓 교사들이 있었는데 이들이 여기에 와서 검증을 받고 걸러냈던 이런 교회가 에베소 교회였습니다. At ang katangian nga ng iglesia na to sa Efeso, bagamat napakaraming mga maling tagapagturo o bulang tagapagturo doon, sila ay nakilala, pahiwalay doon sa mga tunay na apostol. 그로 인하여 이제 에베소 교회는 주님으로부터 좋은 칭찬을 들었지요. Kaya nga mula mismo sa Panginoon, sila ay pinuri. 근데 두 번째로 주님은 에베소 교회에 책망할 것이 있다고 말씀하셨어요. Sa pangalawang punto na ating mensahe, may bagay kung saan ang Diyos ay hindi sang-ayon sa Efeso. 에베소 교회는 처음부터 진리를 굳게 붙들고 주의 사랑을 추구했던 교회였죠. Ang iglesia sa Efeso, kanilang pinanghawakan noon ang katotohanan ng Diyos at ang unang pag-ibig nila ay ang Diyos. 근데 이 진리를 고수하며 거짓된 자들을 이제 골라내고 식별하고 이런 일이 이루어지면서 사랑이 좀 식어갔던 것 같아요. Ngunit makikita na sila nga ay hindi patuloy na kumapit sa katotohanan at naging malamig sila sa kanilang unang pag-ibig. 좋은 일이라도 지속해서 오래 계속하다 보면 자칫 요즘 말로 매너리즘에 빠지기가 쉽습니다. At matatawag nga natin na parang sila ay nanlamig sa kanilang pag-ibig o nalimutan nila. 우리에게 이 가장 익숙한 이런 우리 체질은 나중심 체질이에요. Dahil ang pinaka-ugali talaga natin, tayo bumabalik na makasarili. 그래서 열심히 한 가지 일을 계속 지속하다 보면 나중심으로 빠지기가 쉬워요. Kaya kahit na minsan sa matagal na panahon, ikaw ay masigasig na tumuon sa isang bagay, minsan dumarating na nagiging sentro ka sa sarili mo. 그래서 우리는 언제 어느 때나 주께 집중하는 이게 항상 필요합니다. Kaya kailangan natin palagi na manatiling nakatuon sa Panginoon. 거기에 날마다 자기 십자가를 지고 주님을 따르는 길이 되는 것입니다. Ito yung daan na iyong dalhin ng iyong sariling krus sa bawat araw at sumunod sa Panginoon. 에베소 교회는 이렇게 잘 시작했어요. Maganda yung pasimula ng iglesia sa Efeso. 근데 문제가 발생한 것입니다. Pero dumating yung problema. 이게 쉽게 말하면 에베소가요. 이제 말씀 진리를 잘 지키다가 이 주님의 사랑, 하나님 사랑, 이웃 사랑이 좀 식어져 버렸어요. Sa madaling salita, nang pasimula ay mainit sila sa pagmamahal sa Panginoon, pinahawakan nila yung katotohanan ng salita ng Diyos. Ngunit paglipas ng panahon ay nanlamig sila sa kanilang unang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. 그러면요, 이 정죄하는 것과 이렇게 비난하고 하는 이게 이제 이루어지면서요, 사랑이 식어져 버리면 석고처럼 굳어져 갈 수밖에 없어요. At sa halip nga na pagmamahal sa isa't isa, ang patuloy na umusbong, ngunit andun yung kanilang pagkondena sa bawat isa kung saan ay lumabig ang pag-ibig nila at patuloy naging matigas ang kanilang puso. 어느 시대, 어느 교회에서나 주의해야 될 대목이 이 대목입니다. At ito yung pinaka dapat na pahalagahan sa bawat church. 고린도전서 13장에 보면요, 사랑에 관해서 이 강조하면서 뭘 잘하고 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 같고 꽹가리와 같다고 말을 했어요. Doon nga sa unang Korinto 13, tinuturo sa atin na patungkol sa pag-ibig na kung wala daw pag-ibig, anumang gawin natin, maging tinig ba nito ng anghel,
Ito ay matatawag na isa lang ingay ng isang batingaw. 그래서 주님이 강조하신 게 가장 큰 계명이 무엇이냐? 하나님 사랑, 이웃 사랑이다. Kaya't ang ginawang pangunahin na ating dapat taglay na pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. 2차 세계대전 당시에 에버하르트 아놀드라는 사람은요, 사랑이 없는 진리는 형제를 죽이고 진리가 없는 사랑은 거짓을 말한다고 이야기를 했어요. Noong panahon ng World War II, may taong nagngangalang Aberhard Arnold na nagsabi, ang katotohanan doon na walang pag-ibig, ito'y pumapatay sa iyong kapwa, sa iyong kapatid, at ang pagmamahal naman na walang katotohanan ay kasinungalingan. 진리 대신 예수 그리스도 없이 사랑을 말하는 것도 실은 가짜요. 잘못된 것이지만 더 위험한 것은요. 사랑이 없는 진리는 형제를 죽일 수 있다 그 말입니다. At nagsasalita ka man ng katotohanan patungkol sa Panginoon Kristo, kung walang kalakip ito na pag-ibig, hindi lang matatawag na mali ito, ngunit higit pa itong mas mapanganib. Dahil sabi nga, ang katotohanan na walang pag-ibig ay kayang pumatay ng kapwa mo. 그래서 고린도전서 13장 보세요. 산을 옮기는 믿음이 있다 할지라도 우리에게 사랑이 없다면 아무 의미가 없다는 거예요. Kaya sinasabi sa Biblia, kahit na may pananampalataya ka makapagpapakilos ng bundok, wala ka namang pagmamahal o pag-ibig, ito ay walang kabuluhan. 그래서 주님은 에베소 교회를 향해서요. 세 번째로 처음 사랑, 우린 첫사랑이라고 하는데 처음 사랑을 회복하라 말씀하세요. Kaya sa pangatlong punto na ating mensahe ay sinasabi na manumbalik tayo sa ating unang pag-ibig sa Panginoon. 여러분 요한계시록을 우리가 계속 말씀을 받으면서 주의해야 될 게요. 계시록은 심판의 메시지, 우리 겁을 주는 메시지가 아니라 우리를 회복시키고 구원하시고자 하는 메시지입니다. Sa patuloy na pagtanggap natin ng mga mensahe mula sa Aklat ng Pahayag, dapat nating tandaan na ang mensahe nito ay hindi lang para sa paghatol, kundi mensahe ito ng pagpapanumbalik o restoration. 어떤 어려움, 어떤 고통, 어떤 위기 상황 속에서도 우리를 회복시켜 끝까지 붙들고 나가시기 위해서 주시는 말씀이에요. Anumang krisis, paghirap o pag-uusig man, ang mensahe na ito ay para sa pagpapanumbalik natin. 주님은 우리 각 사람을 확실하게 알고 계시는 분입니다. At ang Panginoon ang tunay na nakakilala sa bawat isa sa atin. 그래서 어떻게 해야 구원을 제대로 받을 수 있게 할 것인가를 알고 계시며 그를 위해서 모든 것을 주관해 나가세요. At alam niya paano tayo tatanggap ng kaligtasan at siya ang kumukontrol sa lahat. 그러면 처음 사랑을 회복하는 방법은요. 5절에 어디서 떨어졌는지 생각하라고 그랬어요. Sa talatang 5, sinasabi doon ang paraan upang manumbalik tayo sa ating unang pag-ibig. Una, isipin natin saan ba tayo natumba o nabuwal. 우리 자신의 신앙생활에 관해서 이제 되돌아보며 점검하는 것이 가장 첫 번째라고 말이에요. At ang pinakamalaga nga sa ating paglakad sa pananampalataya ay yung pinakasimulain natin ng kalagayan natin noon. 모든 것의 기준은 주님이십니다. Ang pinakapamantayan ng lahat ay ang Panginoon Kristo. 주님께 집중하지 않으면 사람들은요 자연스럽게 나중심으로 돌아와 버려요. Dahil kung hindi tayo nakatuon, nakafocus sa Panginoon, natural tayo magiging sentro sa sarili. 그래서 문제 중에 가장 큰 문제는요 문제를 문제로 바라보지 못하는 거 이게 문제입니다. Ang pinakamalaking problema ay yung problema na hindi mo makita ang tunay na mali o ang problema. 사실 나중심은 영원한 이 원죄의 증거요 지옥 갈 죄예요. Pagiging Panginoon o sentro sa sarili natin, ito ay kasalanan original na magbubulit sa atin sa impyerno. 근데 오늘날 교회까지도 나중심이 얼마나 무서운 죄인 줄 잘 몰라요. Ngunit ngayon, maging ang mga churches, hindi nila alam gaano katinding kasalanan ng pagiging makasarili. 왜냐 너나 없이 나중심이기 때문에. Dahil sasabi nila na kahit walang iba, nakasentro lang sila sa 그래서 sarili nila. 개인중심 이게 자연스러운 것인 줄 알아요. Iniisip nila na natural lang naman na ikay nakatuon sa sarili mo. 나는 십자가에 뭐 박아야 될 대상이에요. Ngunit ang sarili natin ay dapat ipako na natin sa krus. 나는 나의 주인이 아니에요. Dahil hindi tayo Panginoon ng sarili natin. 하나님께서 나를 지으실 때 하나님의 형상으로 지으셨어요. Nung nilikha tayo ng Diyos, nilikha niya tayo ayon sa larawan 근데 niya. 하나님께 반역하고 나의 형상으로 아담의 형상으로 변화되어 버린 거예요. Ngunit nagrebelde tayo laban sa Diyos at nabago tayo sa pagiging larawan na lamang ni Adan. 이게 영원한 지옥 형벌을 받는 죄인 것입니다. At ito yung kasalanan na natatanggap ng parusa sa walang hanggang impyerno. 그래서 가장 중요한 건요. 이제 오직 주님 중심으로 빨리 항상 바꿔야 돼요. Una, mahalaga sa lahat ay laging baguhin natin. Tumuon tayo sa katotohanan sa Panginoon. 이게
자기 십자가를 지는 것입니다. Ito yung ating pagdadala ng sarili nating krus. 날마다 지고 주님 따르는 것입니다. Bawat araw, dalhin natin ating sariling krus at sumunod sa Panginoon. 이를 위해서는 주시는 말씀 붙들고 주님께 집중해야 돼요. At panghawakan natin ang salita ng Diyos na binigay sa atin, mag-focus tayo sa Diyos. 근데 주님 제끼고 내가 익숙한 거기에 일에 집착하며 사는 경우가 많아요. Pero maraming pagkakataon, iba ang Panginoon, nahumaling ka naman sa ibang gawain mo. 지금 마귀와 악령들은 주님 재림 오시는 날까지 살아 역사하며 우리가 예수 그리스도 오직으로 붙들지 못하도록 방해해요. At hanggang sa huli nga, ang diablo at masamang espiritu ay hadlangan tayo na manghawak at umun lamang tayo sa Panginoon Kristo. 요즘 부쩍 강조하는데 우리 사람의 근본 메시지는요. 아담이 자녀들에게 계속 줬던 메시지가 근본 메시지예요. At katulad ng lagi kong binibigyan din sa inyo, ang pangunahing mensahe, dapat natin, yung mensahe din na ipinasa ni Adan sa mga sumunod niyang henerasyon. 그 메시지를 잘 전해 듣고 에녹은 이 하나님과 온전한 동행을 이루면서 죽음을 맛보지 않고 들림받았어요. At mainam nga na naipasa ni Adan ang mensahe hanggang kay Enoch na si Enoch ay lumakad kasama ang Panginoon at hindi siya nakaranas ng kamatayan, iniakyat siya sa langit. 욥이 고난 속에서 자기의 신앙을 끊임없이 뒤집어 봤었던 것이죠. At sa kalagitnaan din ng mga paghihirap na dinaanan ni Job, patuloy na kanyang binalikan ng pananampalataya. 내가 뭐가 문제인가? 혹시 내가 하나님과 멀어지지 않았는가? 우리 신앙을 살펴보는 게 중요해요. Napakahalaga na atin ding laging suriin yung pananampalataya natin. Ano bang problema o ano bang mga nagawa natin sa Panginoon? 여러분 사실 욥은요. 실은 욥기 1장부터 41장까지는 전부 욥이 사실은 나중심 상태에서 기독교 종교 생활을 아주 다른 사람보다 훨씬 착하고 슬기롭게 잘했어요. Sa katotohanan, sa chapters 1 to 41 ng Book of Job, makikita natin ang buhay ni Job nakasentro lang talaga sa sarili niya at namumuhay siya sa espiritu na pagiging relihiyoso lamang na siya ay mas higit na may pananampalataya kaysa sa iba. 그러나 하나님께서 원하시는 것은 욥이 나중심에서 아무리 잘하는 거 그거 원하지 않아요. 그리스도 중심으로 그리스도의 사람으로 바뀌는 걸 하나님은 원하세요. Hindi nais ng Panginoon yung tinatawag natin sa sarili natin mabuting pananampalataya kung nakatuon naman tayo sa sarili natin. Nais ng Panginoon nakatuon lamang tayo sa Panginoon Kristo. 그게 하나님의 강한 이 메시지를 욥이 받으면서요. 욥기 42장 6절에 욥이 나 중심으로 살았던 욥을 내가 정말 미워하고 이제 회개하여 그리스도 중심으로 이 바뀌는 그리스도를 구주로 오직으로 모시는 요게 욥기 42장 6절입니다. Kaya sa Job 42 verse 6, yung nakila na mensahe binigay kay Job na sinabi niya doon, pinahayag niya na ako'y nayayamot sa aking sarili at ako'y nagsisisi sa mga alabok. 이때부터 욥의 이제 주변 전도와 선교 활동이 42장 마무리에 쭉 아름답게 이제 진행되는데 이게 욥기를 우리에게 내려주셨던 하나님의 목적이었습니다. At makikita natin sa mahuling bahagi ng chapter 42 ng Job kung gaano kaganda yung naging daloy ng kanyang pagmimisyon. Ito rin yung mensahe na ibigay ng Panginoon sa atin ngayon. 하나님의 첫사랑을 회복하는 것 마찬가지예요. 주 예수 그리스도를 나의 구주로 온전히 모시고 주 예수님께 집중하며 사는 거예요. At katulad ng sinasabing, manumbalikin natin yung ating unang pag-ibig, mamuhay tayo na nakatuon at nakahawak tayo sa Panginoon Kristo. 그럼 우리가 오늘의 결론으로 이 진리와 사랑은요. 수레의 두 바퀴와 같아요. At katulad ng ating konklusyon ngayon, ang katotohanan at ang pag-ibig, katulad ito ng dalawang gulong ng isang kariton. 진리의 바퀴가 고장이 나도 수레가 갈 수가 없어요. 그러나 사랑의 바퀴가 고장이 나도 수레는 못 가요. Pag nasira yung gulong ng katotohanan, hindi makapagpapatuloy ang pag-ibig. Kung ang pag-ibig naman na gulong ang nasira, hindi makapagpapatuloy ang katotohanan. 그래서 오늘 본문 2절에 보면요. 교회를 속이는 거짓 교사들과 이단들에 대해서도 주님께서 중하게 경고하셨어요. Kaya sa verse 2, sinabi ng Panginoon na andun yung kanyang matinding babala laban sa mga bulaang tagapagturo at maling pananampalataya na dumadaya sa church. 그래서 에베소는 그런 거짓 교사, 거짓 가르침의 위험이에요. 아주 직접적으로 노출되어 있었죠. Kita natin na doon din ay ipinakita yung panganib ng mga bulaang tagapagturo. 그래서 사도 바울이 에베소를 이렇게 목회하고 이제 예루살렘으로 가야 하는 시간표 속에서요. 가다가 장로들을 불러 모아가지고 사도행전 20장 29절 30절에 보면요. 이제 간절하게 장로들을 이 파스톨들을 모여서 말씀을 주고
이제 함께 이렇게 기도했던 모습을 볼 수가 있어요. Kaya nga si Pablo, ng panahon na kailangan na niyang bumalik sa Jerusalem, ay tinawag niya muna yung mga matatanda sa iglesia sa Efeso at sila ay binigyan din niya yung mensahe na ito na babala laban sa mga bulang tagapagturo. 에베소는 이렇게 잘 시작했었습니다. At ganito nagpasimula ang Efeso, ang iglesia doon. 그러나 하나님의 이 말씀을요, 교리화시켜서 이웃을 이제 다른 사람을 판단하는 기준으로 삼으면서 자칫 율법주의에 빠진 것 같아요. Gayunman, kanilang ginamit ang salita ng Diyos bilang pamantayan para hatulan nila ang kapwa nila, madaling mahulog sa legalismong tinatawag. 그래서 4절에 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라고 말씀하셨어요. Kaya nga sinasabi sa talatang 4 na andun yung bagay na ayaw ng Panginoon na sinabi niya, iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. 무엇보다 우리의 근본은요, 하나님 사랑이요, 이웃 사랑입니다. Higit sa lahat ng bagay, andun dapat yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. 하나님께서 우리에게 사랑을 요구하시는 이유가 무엇입니까? Ano yung dahilan na panatilihin natin ang pag-ibig natin sa Diyos? 우리는 하나님의 형상으로 피조되었어요. Dahil tayo mga nilalang na ayon sa larawan ng Diyos. 그래서 우리가 하나님의 사랑 안에 거하는 존재예요. Tayo mga nilalang na dapat manatili sa pag-ibig ng Diyos. 하나님을 사랑하는 것이 우리에게 근본이 되고 생명이 되고 축복이 되는 것입니다. At maging pangunahin sa atin, maging buhay at pagpapala natin ang pag-ibig natin sa Diyos. 그래서 우리가 하나님께 집중하고 하나님의 사랑 안에 거할 때 우리에게 오는 유익은요, 너무나도 큰 것입니다. At kapag tayo nakatuon sa Panginoon at yung pag-ibig natin sa Panginoon, yung dakilang pakinabang nito ay darating sa atin. 그래서 말씀 붙들고 주님께 집중하는 거예요. 이게 중요한 거예요. Kaya napakahalaga na panghawakan natin ang salita ng Diyos at tumuon, mag-focus tayo sa Panginoon. 이게 승리의 길입니다. Ito yung daan na magtagumpay tayo. 그래서 마지막으로 이기는 사람에게는 생명나무 실과를 주어 먹게 하신다고 약속하셨어요. At sa panghuli ay pinangako nga na sila na magtatagumpay, sila ay makakakain dun sa puno ng buhay. 우리 새하늘과 새 땅, 우리 천국 본향의 모습을 하나님이 지금 말씀하신 거예요. Ngayon sinasabi ng Diyos sa atin ang anyo ng bagong langit at bagong lupang naghihintay sa atin. 우리는 이긴다는 말씀을 여기서 많이 듣지요. At maraming beses narinig natin yung salita na sila na mananatili o magtatagumpay hanggang 일곱 wakas. 교회 공에 하나님 말씀하셨어요. 이기는 그에게는 승리케 하신다 그 말이야. Ganun din naman sa pitong iglesia, sinabi ng Panginoon sila na mananatili hanggang wakas. Sila yung magtatagumpay. 이 이긴다 이 말은요, 나와의 싸움, 세상과의 싸움, 흑암과의 싸움에서 내가 이겨야 되는 거예요. At saan ba tayo dapat na magtagumpay o manalo laban sa pakikipaglaban natin sa sarili natin, sa mga kapangyarihan ng kadiliman, ganun din sa sanlibutan ito na puno ng kadiliman. 우리 안에는 끊임없이 옛날 내가 나의 주인 된 그 나, 요게 자꾸 올라와요. Dahil walang katapusan na patuloy na lumilitaw sa atin yung lumang tayo na tayo yung Panginoon. 그거 죽이는 십자가를 날마다 지고 다니라는 거예요. At ang krus na papatay dun sa pagiging makasarili na yun, ay dapat dalhin natin sa bawat araw. 세상이 좋게 보이고 부럽게 보이고 붙으려고 애를 쓰는 이런 삶이 있어요. 세상과의 싸움에서 묶이면 안 돼요. At hindi na tayo dapat nanatili sa buhay na nagsiselos, na nainggit tayo sa sanlibutan, na tayo hindi magtagumpay sa pakipaglaban natin dito. 그래서 이 세상에서, 이 흑암 세상에서요, 우리의 삶은 진리와 사랑을 지키는 영적 전쟁입니다. Kaya ang buhay natin dito sa mundo na puno ng kadiliman ay buhay ng spiritual na pakikipaglaban para ingatan ang katotohanan at ang pag-ibig. 오늘날 교회는 혼합주의 종교와 사상이 판치는 세상이 되어버렸어요. Makita natin na kalahati ngayon ng mga iglesia sila ay nagsama-sama ng iba't ibang mga reliyon. 그래서 우리 교회가 정말 진리를 온전하고 붙들고 오직 주님 사랑, 이웃 사랑을 회복하는 요걸 위해서는요, 영적 전쟁이 끊임없이 진행되는 전쟁 중에 살아야 되는 거예요. Kaya dapat patuloy tayo mamuhay sa walang katapusan na pakikipaglabang espiritual na ating mga church ay mapag-ingatan nito yung dalisay na katotohanan ng church, yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. 그래서 캠프 인생이라고 그러는 거예요. Kaya nga tinatawag natin ito na life camp. 오늘 7절은요, 짧지만 강력한 편지의 결론입니다. Sa talatang 7, kita natin ito yung napakaiksi, ngunit napakamakapangyarihang liham. 귀 있는 자는 성령의 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. Sinabi na ang mga may pandinig ay makinig kung ano sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. 이기는 그에게는
내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라. At sa kanila na magtatagumpay, sa huli ay ibibigay ko na makakain sila ng bunga dun sa puno ng buhay sa paraiso ng Diyos. 전 교회를 향해서 하시는 하나님의 말씀이에요. At ito rin yung mensahe ng Panginoon sa kasalukuyang mga churches. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. Kayo na may pandinig, may tainga, makinig kayo sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia na ito. 주님은 여기서 영생을 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라고 말씀하셨어요. At sinabi nga na makakakain tayo dun sa puno ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. 이는 최초에 하나님께서 우리를 창조하시며 의도하셨던 영원한 기쁨, 영원한 평안, 영원한 행복의 삶이에요. At yung walang hanggang buhay na ito, dito po simula pa lang sa mundo na andun yung tunay na kagalakan at tunay na kasiyahan na nagmumula sa Diyos na walang hanggan. 이 영생은 믿는 우리에게 이미 이 땅에서 시작이 되었어요. Dito pa lang sa mundo nagsimula na itong walang hanggang buhay na to. 이제 우리가 주님 사랑, 이웃 사랑을 진정으로 누리며 펼친다면요. 우리는 그 영생을 이제 누리는 것은 물론 나누며 살아나갈 수가 있어요. At kutunin na tayo ay mararanasan ng pag-ibig sa Panginoon, pag-ibig sa kapwa natin, malalasap natin yung walang hanggang buhay habang tayo nabubuhay dito sa mundo. 이긴다는 개념이 뭔지 아시겠죠? Yun, alam na natin yung nilalaman nito. 이 영적 싸움에서 정말 주님과 함께 항상 승리하는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa sa spiritual na pakikipaglaban na to, kasama ang Panginoon ay lagi kayo magtagumpay. 기도하십시다. Tayo manalangin. 사랑하는 주님 감사합니다. Aming mahal na Panginoon, salamat po. 전 교회를 향한 하나님의 메시지를 오늘 이 시간 우리가 에베소 교회를 향한 메시지로 받았습니다. Ngayon po, ang mensahe na binigay nyo para sa Efeso ay tinanggap din ng bawat churches namin. 오직 그리스도 진리를 바로 붙드는 저희들 되게 하옵소서. Nawayaan mo po panghawakan namin tayong si Kristo at tayong katotohanan. 오직 하나님 사랑, 이웃 사랑의 축복이 누려지고 증거되어지게 하옵소서. Nawa po ay maranasan namin ang pagpapala ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa aming kapwa at maibahagi namin ito. 그래서 흑암, 혼돈, 공허 속에 빠져가고 있는 이 세상을, 이 교회들을 바로 세울 수 있는 저희들의 삶이 되게 하옵소서. At naway mamuhay po kami na mailigtas po namin ang buong mundo na ito, maging ang mga churches na nababalutan ng kadiliman. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ang dalangin sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. 아멘. Amen.